Nagsimula ang movie sa leader ng Humorize na si Fleckturn na naglalayo na ubusin ang lahat ng may mga quirk upang manumbalik umano ang mapayapang mundo. Kaya pinasabog nila ang mga trigger bomb upang ang sino mang may quirk na makakalanghap ng usok ay magmamalfunction ng katawan at mamamatay, subalit ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa syudad, kung saan makikita na isang quirkless na lalaki lang ang nakaligtas. Dahil sa nangyari ay nagsimulang kumilos ang mga hero upang hanapin ang 25 pang Humorize branches sa iba't ibang bansa upang pigilan ang susunod na pagpapasabog ng trigger bomb sa mga nasabing lugar. Ang Team A ay ang naatasang maghanap sa mga trigger bomb. Ang Team B naman ay may misyon na hanapin ang base ng Humorize at hulihin si Fleck. May mga bantay, subalit pinasabog lang sila ni Endeavor upang makapasok sa nag-scan si Clairvoyant sa buong paligid. Sila Bakugo at Shoto ay umatake ng kanilang mga quirk, samantala ang mga kasama ay pinigilan ng mga bantay na pumipigil sa kanilang paghahanap. Hanggang sa makarating sila sa trono ni Fleck, subalit wala doon ang pinuno at wala rin silang nahanap ng mga trigger bomb. Samantala isang lalaki ang tumatakbo na nagnanais ma-deliver ang isang case na may mahalagang impormasyon. Samantala sa Athenian Airport ay papasok na si Roddy sa trabaho, kaya may iwan muna ulit ang kanyang dalawang kapatid. Maging si Pino na kanilang alaga ay sumama rin kay Roddy. Dumaan ang binata sa isang eskinita nang makita ang isang eroplano. Saka nagtungo na siya sa isang bar na nagbigay sa kanya ng trabaho pero iligal. Paglabas ay ginamit niya pa ang bike ng bar owner. Namangha sila Deco sa Athenian dahil napakasigla ng pamilihan. Subalit kailangan nilang mag-focus sa kanilang misyon. Nang may makita silang mga magnanakaw na meron din mga quirk, kaya hinabol sila ng mga hero. Niligtas ni Deco ang mga sibilyan na nadamay sa habulan. Si Katya naman ay ginamitan ng pampasabog ng kalaban, subalit nang siya ang magpasabog ay natalo ito agad. Nag-aabang naman si Roddy nang iabot sa kanya ang isang case bago pa ito tuluyang mahuli ni Todoroki gamit ang yelo. Subalit nakatakbo na si Roddy kaya hinabol siya ni Deco. Umakyat si Roddy sa hagdan at nang sumunod si Deco ay inatake siya ng ibon nito sa mukha. Nagpatuloy pa rin sa paghabol ang bida, kaso napakagaling mag-parkour ng binata dahil kabisado niya ang buong lugar. Pagdaan sa bintana ay lumabas bigla ang aso, tapos sumabit ang bida sa mga cable doon, ngunit nakababa na si Roddy. Kinuha naman ng bida ang mga damit saka sinauli sa isang nanay. Saka nagpadula si Roddy sa railings ng hagdan. Samantala dala ng lalaki ang isang attache case. Ngunit hinabol siya ng isang kamoteng rider at pinana siya nito. Nagpatuloy ito sa pag-atake hanggang sa tumaob ang sinasakyan niya, kaya nahulog ang mga bato sa ibaba at muntik pa si Roddy. Dumating si Shoto para tignan ang insidente. Si Roddy naman ay kinuha ang kanyang attache case saka umalis, pero nandyan na naman si Deco kaya sumakay siya ng tren, kaso hinabol pa rin siya ng bida. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumuko. Pero ayaw niya pa rin ipakita ang laman ng case dahil isang banyaga si Deco at wala itong international hero license. Kaya pinag-agawan na lang nila ito at nakita na wala namang mga alahas sa loob. Napansin ni Shoto na may kakaibang mga butas sa kotse na naaksidente. Si Beros naman ay nag-report kay Fleck dahil mga alahas ang laman ng nakuha niyang attache case. Humingi naman ng tawad si Deco dahil inakala niyang magnanakaw si Roddy. Si Roddy naman ay kinakabahan dahil wala ang mga alahas sa loob ng case, kaya naisip na ibang case ang nadampot niya kanina. Nagpasya siyang hanapin ang tamang case nang sundan pa rin siya ni Deco. Saka biglang dumating ang mga pulis at pinaligiran sila para sa attache case, ngunit pinagbabaril sila kaya iniligtas ni Deco ang binata at parang nag-ala Spider-Man gamit ang Black Whip, hanggang sa makarating sila sa isang tren. Subalit inatake naman sila ng mga arrow na nagmumula kay Beros, kaya ginawa ni Deco ang lahat para makailag sa mga ito. Kaso kahit magpaikot-ikot sila sa tulay ay hindi pa rin nilulubayan ng mga palaso, hanggang sa mabatiwan niya si Roddy, ngunit nailigtas pa rin ang ating bida, kaso nandyan na ang mga pulis. Inis na inis si Endeavor dahil hindi sila nag-focus sa kanilang misyon. Kalaunan ay tumawag ang bida at sinabi ang mga nangyari sa kanya. Subalit biglang nabalitaan na naging wanted si Deco na sinasabing pumatay daw ng 12 katao na ikinabigla ng mga hero. Dahil dito ay tinanggal muna ni Deco ang battery ng phone para hindi sila mahanap ng mga kalaban. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan dahil alam nilang hindi totoo ang balita kay Deco. Hindi maintindihan ni Roddy ang nangyayari, pero ganun din si Deco, kaya kailangan muna nilang tumakbo habang inaalam ang kanilang sitwasyon. Dahil dito ay bumili sila ng mga damit para mag-disguise. At balak nilang magtungo sa kalapit bansa sakay ng isang bus kung saan umakyat si Roddy sa itaas para makalibre sa pamasahe. Pero sumunod ang bida at naghulog pa rin ang pamasahe sa bus. Tinanong naman ni Endeavor ang general tungkol sa balita kay Deco. Pero tila kasabwat ng Humorize ang general, kaya pinagtatakpan nito ang mga impormasyon. Nalaman nila Shoto na ang insidenteng nangyari ay may kinalaman din sa Humorize. Saka nakatanggap sila ng text message kay Midoriya na may secret message, pero nalaman pa rin ni Todoroki na magpupunta ito sa kalapit na bansang Clade, kaya agad silang kumilos ni Bakugo. Pagbaba nila sa bus ay tumawag si Roddy sa bar owner para makisuyo sa kanyang mga kapatid, pero wala itong pake sa kanya dahil hindi niya nakumpleto ang delivery. Nalaman nila Bakugo na naipagpalit ang attache case
kaya hawak ngayon nila Deco ang Humerize attache case kaya pinaghahanap sila ng kapulisan na kasabwat ni Fleck. Naghanap ang dalawa ng pansamantalang matutulugan. Nang maalala ni Roddy ang masasayang mga alaala, naalala niya rin ang ama na pinagluluto sila ng masasarap at tinuturuan din siyang mag-solve ng mga mahihirap na puzzle. Ngunit isang araw ay namatay ang kanyang ama at pinalayas pa sila ng mga tao nang malaman na naging miyembro ng Humerize ang kanilang ama. Pero nangako si Roddy na hindi niya iiwan ang mga kapatid. Nang magising siya ay kinuha ang case at tinawagan ng Humerize. Nagising naman si Deco dahil kay Pino na humihingi ng tulong. Samantala ibinigay ni Roddy ang case upang makalabas na siya sa mahirap na sitwasyon pero nais pa rin siyang iligpit ng Humerize. Mabuti na lang ay nailigtas siya ni Deco bago siya nito mapatay. Saka sinalagpan ng bida ang palaso na tatama sana sa kanya tapos inatake ni Deco ang helicopter. At nang mawala ang makapal na usok ay nakatakas na ang dalawa. Subalit duguan si Midoriya pero hindi naman malalim dahil sa kanyang phone. Nagpahinga muna ang dalawa matapos maglagay ng first aid si Deco. Nagtataka naman si Roddy kung bakit pa siya iniligtas nito. Sagot ng bida na nais niyang magligtas ng mga tao katulad ni All Might. Naiinis naman si Roddy dahil sa kanilang lugar ay walang mga hero para tulungan sila. Nagpunta si Pino sa ulo ni Deco dahil gusto siya nito saka nagpakilala si Roddy Soul sa ating bida. Nag-report ang Police General kay Fleck na nakatakas sa kanila ang attache case. Nang magising ang bida ay nakita niyang nagdala ng isang lumang sasakyan ang kasama. Hiniram niya daw ito sa isang barn at nag-iwan ng sulat na magbabayad balang araw sa ngalan ng mga hero. Dahil dito ay naging magaan ang kanilang paglalakbay sa tulong ng sasakyan. Pagsapit ng umaga ay nakaramdam na rin sila ng kapayapaan dahil sa magandang lugar. Ngunit napakarami pa ring pagsubok ang kanilang pinagdaanan sa paglalakbay para makarating sa border ng ibang bansa. Hanggang sa makarating sila sa destinasyon pero bantay sarado ang tren kaya sa itaas na lang sila dadaan. Ngunit bigla na namang dumating si Beros na inatake sila ng mga palaso. Binigay din ni Sid Ero ang mga bulitas na kapag tumama ay lumalaki kaya nagdudulot ng malaking mga pinsala subalit nakakapit ang bida sa helicopter saka sinipa ito gamit ang hangin kaya nawala sa kontrol. Kukunin ni Roddy ang case ngunit inatake siya ng mga bola. Pero kinuha niya pa rin ito kaso bumaba si Sid Ero upang patayin siya kaya inihagis ang attache case kay Deco ngunit inaatake siya ni Beros. At si Roddy ay tuluyang nahulog. Mabuti na lang ay dumating ang yelo na nagligtas sa binata na mula kay Shoto. Nagmakaawa si Sid Ero dahil balimbing pala ito ngunit pinasabog sila ni Beros dahil galit siya sa traidor. Si Bakugo ay sinusugod din si Beros sa helicopter hanggang sa maubusan ito ng palaso. Subalit tumalo na lang ito bigla sa katuluyang sumabog ang helicopter kasama ng piloto. Nabawi ni Shoto ang attache case. Saka binuksan nila ito at nakita ang isang puzzle na hindi mabuksan ni Deco. Naalala ni Roddy na ganito ang itinuro sa kanya ng ama kaya nabuksan ito at nakita sa loob ang mga chip. Nag-report ulit ang general na nakatakas ang pakay nila. Hindi naman nabahala si Fleck dahil magsisimula na ang kanilang plano. Kaya nagkaroon ng broadcast ang Humerize sa buong mundo. At sinasabing papatayin nila ang lahat ng mga may quirk gamit ang mga trigger bomb na inilagay nila sa iba't ibang lokasyon. Dahil sa nalaman ay nagpanik ang mga tao na nasa lugar kung nasaan daw ang mga trigger bomb. Tinulungan naman ng Team Fat Gum ang mga tao na nagkakagulo, saka gumawa ng daan si Cementos, at tinawag ni Present Mike ang mga tao upang magpadula sa ginawa ni Cementos. Samantala ang search team ay hinahanap ang mga trigger bomb. Ang Team Ryukyu naman ay nag-focus sa evacuation. At ang Team Hawks ay naghahanap din ng trigger bomb. Gumawa ng mga tracker si Yao Momo at dinala ni Setsuna upang maghanap. Maging sila Mineta ay present din at kasama nila si Selom na parang papel sa nipis. Pati si Claire ay naghahanap din ng mga trigger bomb. Binuksan ng apat ang nilalaman ng chip nang makita nila sa latest upload ang video ng isang scientist na sinasabing pinilit lang daw silang magtrabaho sa Humerize dahil papatayin daw ang kanilang pamilya. At ang pinakaplano daw ng Humerize ay ubusin ng mga hero. Ang chip daw na ito ay ang ginawa ng tatay ni Roddy na si Eddie Soul upang pigilan ang plano ng Humerize kaya napaluha si Pino. Ibinalita din na sa loob ng 2 oras ay papasabugin daw ng Humerize ang mga trigger bomb. Sa kabila ng balita ay nandoon pa rin ang mga hero para pigilan ito. Kaya naisip ni Shoto na gamitin ang susi para pigilan ang pagsabog ng mga trigger bomb. At sa tulong ng chip ay nalaman din nila ang lokasyon ng mother base ng Humerize pero napakalayo nito. Kaya sumakay sila sa eroplano na pinalipad ni Roddy. Sa loob ay nagsuot ng kani-kanilang mga costume ang tatlo. Natanggap naman nila All Might ang report nila Deco sa kanilang gagawin. Si Claire ay nahanap na ang kinaroroonan ng trigger bomb sa bansang Athien ngunit nahuli ang mga kasama nito na sila Endeavor. Ang ating mga hero sa Japan ay nalaman na nasa tren ang trigger bomb pero may mga bantay. Maging sila Ryukyu sa France ay pinipigilan ng Humerize na kunin ang mga trigger bomb. Nakatakas si Endeavor at sinunog niya ang kalaban. Samantala pagbaba nila Deco ay pinaulanan sila ng mga bala. Kaya inatake din sila ni Bakugo gamit ang quirk nito. Ngunit tinamaan siya ng high frequency sound kaya iniligtas siya ni Deco.
Tinusok ni Shoto ng yelo ang mga ito. Saka nagpatuloy sila ni Deku sa pagsugod, habang pinagbabaril ni Bakugo ang maraming bantay. Subalit may isang malakas na dumating. Ngunit dalawa pala silang Serpenters. Pero agad silang inatake ni Bakugo ngunit nakakailag. At sa pagtutulungan ng dalawa ay tinamaan nila ang hero. Samantala si Rodi ay nakita din ng mga kalaban. Inatake ng mga laser sila Deku kaya nahulog at winasak naman ni Shoto ang pinagmumulan nito saka nagpapaiwan para makapagpatuloy na ang ating bida sa paghahanap. Una ay ginamit muna ni Shoto ang yelo tapos pinasabog sila nito gamit ang apoy. Subalit dumating ang isa pang malakas na member na si Leviathan at kahit ang yelo ay hindi umuobra sa halimaw na ito kaya nahulog si Todoroki at napinsala ng napakalakas hanggang mahulog sila pero nakakapit si Shoto subalit kinuha siya nito at dinala sa tubig. Inatake ni Midoriya ang napakaraming nagbabantay. Patuloy naman ang pakikipaglaban ni Bakugo sa Serpenters na hayok sa dugo. Tapos nagpatuloy sila at nagsabayan ng mga atake sa gilid ng bangin hanggang sa ginawa siyang barbecue ng mga ito. Pero umatake siya ng walang tigil at muling nakipaglaban sa ere subalit hindi matamaan ang dalawa, sa halip ay siya pa ang muling napinsala ng mga ito. Subalit umatake siya ng malakas sa tore na nagpasabog sa mga iniwan niyang granada doon kaya gumuho ang lugar at tuluyang nalibing ang dalawa. Ngunit gumamit ang dalawa ng quirk enhancer drug kaya nakatakas sila at mas naging mga manyok. Si Deku naman ay tumakas sa napakaraming mga miyembro ng Humerize hanggang sa makarating sa secret base. Ngunit inatake siya ng laser, saka nagpakita si Fleckturn at isinara ang buong lugar para hindi makatakas si Deku. Naniniwala ang pinuno na ang pagkakaroon ng quirk ay isang sakit kaya kailangang puksain. Pero hindi makakapayag ang bida sa nais niya. Sumugod si Midoriya at umatake ng malakas, subalit nag-reflect lang ang kanyang atake kaya tumalsik siya. Dahil may quirk din pala si Fleck ngunit laging naka-activate ito. Muling sinubukan ng bida ngunit nag-reflect na naman ang atake niya. Giit ni Fleck na dahil sa kanyang sakit ay hindi siya nakaranas ng pagmamahal. Sa pagsugod ng dalawa ay mas napinsala na naman si Deku na muling napatalsik ng malakas. Na-activate na rin ang mga laser kaya mas humirap na ang sitwasyon ng bida. Tapos pina-reflect pa ito ni Fleck kaya nagkaroon ng mas maraming laser at tuluyang tinamaan ng ating bida. Sa labas ay nakikipaglaban din sila Bakugo at Todoroki. Natumba na ang bida pero tinulungan siya ni Rodi na sumunod pala sa kanila at dala pa nito ang susi para mapigilan ang mga trigger bomb. Hinihingi naman ito ng mga kalaban pero ibibigay na lang daw ni Rodi para mailigtas niya ang mga kasama. Subalit bigla itong inihagis sa itaas saka inatake ni Deku si Fleck. Nakuha ni Pino ang chip dahil ito pala talaga ang plano nila ngunit napatalsik na naman ang bida. Tinira ng mga laser si Rodi kaya winasak ni Deku ang mga ito. Kaso tuluyan nang nabutas ang katawan ng lalaki. Maging si Deku ay walang magawa sa kalaban kaya nilulubog siya nito sa sahig. Ngunit nangako si Rodi na pipigilan nila ang mga trigger bomb upang makapag-focus na ang bida sa pakikipaglaban na nakipagsabayan ng suntok kay Fleck kaya nawasak ang gloves. Hinahabol si Bakugo ng mga blade ng dalawang baliw at napipinsala din siya ng mga ito. Nagpatuloy sa pag-atake ang dalawang manyak hanggang sa matusok siya ng mga ito pero hindi pa rin siya sumuko kaya nagawang mabalibag sa pader ang dalawa. Saka pinadala ang kanyang dalawang gloves ngunit hiniwan ng mga ito kaso sumabog pa rin. Tapos gumawa siya ng napakalakas na fire tornado at tuluyang tinapos ang mga walang kwentang manyak gamit ang napakamapaminsalang explosive power. Pagkatapos ay nawasak din ang kanyang costume. Nawawala na ng malay si Shoto sa ilalim ng tubig ngunit ginamit niya ang yelo saka ginamit din ang apoy para makatakas tapos ginawa niyang yelo ang kalaban pero hindi siya nito tinigilan kaya pinagsama niya ang yelo at apoy para makagawa ng malakas na pagsabog. Ngunit buhay pa ito at tuluyan na siyang nilamon ng kapangyarihan nito kaya nagpa siya na si Todoroki na gamitin ang pinakamalakas niyang fire technique sa katawan ng halimaw na mukhang kaiju at tuluyang sumabog ang buong paligid hanggang sa matalo niya ang halimaw. Malapit na si Rodi subalit wala na siyang lakas para ilagay ang susi at 1 minuto na lang ang natitira subalit hindi pa rin makalapit si Deku. Sa kabila nito ay muli niyang sinipa ang kalaban kahit alam niyang magre-reflect lang ito. Samantala nakuha na rin ni Endeavor ang trigger bomb sa Althien at dinala ito sa itaas. Sa USA ay nakuha na rin ng mga balahibo ni Hawks ang trigger bomb. Sa France ay napalutang na rin ni Uraraka ang isa pa nito. At kasabay ng pakikipaglaban ng bida ay nakikipaglaban din ng mga kapwa hero sa iba't ibang panig ng mundo para pigilan ang mga branches ng Humerize kaya mula sa itaas ay bumuelo siya at inatake ito. Napansin naman ni Fleck na lumakas ang bida pero napatalsik pa rin. Dahil alam pala ng bida na may limit din ang reflect nito kaya hindi niya pa rin tinitigilan sa malalakas na pag-atake. Saka pinadaloy ni Deku ang one for all sa kanyang buong katawan. At sa pagsugod nito ay nagsabayan sila ng mga kamao na sumabog ng malakas at nagpatuloy pa sila sa bakbakan hanggang sa tamaan ng tuhod si Deku pero muling tumakbo at nakipagbalagbagan at palakasan ng kapangyarihan. Hanggang sa gumamit siya ng Detroit Smash kaya napatalsik na rin si Fleck. Tapos walang tigil silang nagbugbugan sa ere ngunit natalo si Deku. Ngunit nang maalala niya si All Might ay nagtransform ang bida sa Super Saiyan mode at naging napakabilis. Saka sinuntok ang mukhang avatar ng Malasai
tama sa sobrang bilis at lakas at laki ng mga kamao kaya nagawang mabasag ang reflect power ni Fleck. Saka naghanda ang ating bida ng pinakamalakas ng United States of World Smash na siyang tuluyang tumapos sa nilalang na galit sa mga quirk. Subalit 10 segundo na lang ay sasabog na ang trigger bomb kaya nagliwanag ang paligid. Subalit nagtaka ang lahat dahil walang nangyari. Kasabay ng pagsikat ng araw ay natuwa ang mga tao dahil hindi ito sumabog. Dahil nailagay pala ni Pino ang susi upang ma-deactivate ito. At nakitang buhay pa si Roddy kaya napaiyak ang dalawa sa tuwa. Nabalita ang tagumpay ng mga hero at pagbagsak ng Humorized at naaresto na rin ang kasabuat na general. Nailigtas na rin sila Bakugo at Shoto. Si Roddy ay muli nang nakita ang mga kapatid. Sa araw ng kanilang pag-alis ay nagpaalam na si Deku sa naging kaibigan. At sa pagbabalik nito sa normal na buhay ay nais niya na ng marangal na trabaho at sakto naman dahil may bakante daw sa bar na ikinatuwa nila Roddy at Pino.